Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin ko ang Session 3, ang nilalaman ng BR B4 module para sa mga volunteer. Maipakita o matalakay ang pagkakasunod-sunod ng nilalaman ng BR B4 module. Maipaliwanag ang pagkakasunod-sunod ng bawat bahagi ng module upang maisagawa ito ng maayos ng mga volunteer. Mga bahagi ng aralin sa module. Ang mga bahagi ng module ay may mga hakbang tulad ng mga sumusunod. Kwentong bulilit, usapang bulilit, hamong pambulilit, gawaing pambulilit, at galing ng bulilit. Isa sa mga kinakailangan ng mga mag-aaral ay ang matuto silang magbasa. Ang pagbasa ay mahalaga sa buhay ng bawat tao sapagkat ito ang pangunahing kasangkapan sa pagtuklas ng karunungan. Maihahalin tulad ang pagbasa sa isang pintuan na magbubukas ng kaalaman sa mga bata. Alinsunod sa programa ng Blue Rizal, Baranggayan para sa bawat bata bumabasa BR B4 program na naglalayon na lahat ng mga bata sa Rizal ay makabasa. Kung kaya't tatalakayin at ipaliliwanag ang nilalaman ng BR-B4 module upang lubos na maunawaan ang iba't ibang hakbang sa pagtuturo ng pagbasa. Ang mga volunteer ay may mahalagang gagampanan o partisipasyon sa programang ito. Sila rin ang makakatuwang ng mga guro sa pagpapabasa sa mga bata. Kaya mahalagang matutunan ang mga hakbang kung paano isasagawa ang pagpapabasa. Ngayon ay isasagawa natin ang mga gawain. So, gawain isa, isipin at unawain. Basahin ang mga salita. Ayusin ang mga ito upang mabuo ang kahulugan ng BR-B4 program. So, babasahin muna natin ang mga salita. Baranggayan, bata, program, bumabasa, BR-B4, bawat, sa, para. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang ayusin ang mga salitang ito. Tingnan natin kung wasto ang inyong mga kasagutan. So, narito ang kasagutan. Baranggayan, para sa bawat bata bumabasa, BR-B4 program. Narito ang ikalawang gawain. Ito ay tinatawag nating word configuration. Punan ng mga titik ang mga kahon upang mabuo ang mga salita. Tatawag ako sa inyo upang sagutan ang bilang 1. Ano kaya ang nawawalang titik? Basahin muna ang pangungusap sa ibaba upang mabilis ninyong maibigay kung ano ang nawawalang titik. So, ginagamit na pagganyak sa pagkukwento. Ang nawawalang titik ay A, R, A. So, ano ang nabuo nating salita? Larawan. Ito ay ginagamit na pagganyak sa pagkukwento.
Then, bilang 2, ano kaya ang nawawalang titik dito? Ito ang binabasa sa mga bata. E and O. Ang nabuo natin ay kwento. Tingnan natin naman sa pangatlo. Upang lubos na mahikayat o maganyak ang mga bata sa babasahing kwento. Ano kaya ang nawawalang titik? A, and A. Tingnan natin kung wasto. Ano ang ating nabuong salita? Pagganyak. Upang lubos na mahikayat o maganyak ang mga bata sa babasahing kwento, nagbibigay tayo ng pagganyak. Then bilang 4, sinasagawa ito pagkatapos basahin ng kwento. Ano ang nawawalang titik? A, A. Basahin natin. Ano ang nabuo natin? Pagtatalakayan. Isinasagawa natin ito pagkatapos basahin ang kwento. At ang pang-5, iba't ibang pagsasanay na gagawin ng bawat pangkat. May leader at tagapag-ulat. Ano ang nawawalang titik? N, A, N, A, and I. Ano ang nabuo natin? Pangkatang gawain. Ang mga nabuong salita ay may kaugnayan sa ginagawa ng mga guro sa pagpapabasa. Ngayon naman ay mas lalo nating paiigtingin ang pagkakasunod-sunod na nilalaman ng BRB4 module. Ang mga gawain ay alinsunod sa mga bahagi ng module sa BRB4 program. Gawain 1, pagkukwento. Ibigay ang mga hakbang sa pagkukwento o kwentong bulilit. Pagsunod-sunurin ang mga ito. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang pagkakasunod-sunod. Narito ang mga pangungusap. Magbigay ng pagganyak na tanong, basahin ang kwento, magpakita ng larawan o tunay na bagay, sabihin ng pamagat, may akda at gumuhit ng kwento, hawakan ng maayos ang aklat. So, alin kaya dito ang bilang 1? Alin kaya dito ang mauuna? Tatawag ako sa inyo para sagutan ito. So, alin kaya ang bilang 1? Then, bilang 2. Bilang 3. Bilang 4. At ang pinakahuli, ang pang-5. So, ngayon, titingnan natin kung wasto ang inyong mga kasagutan. So, ito ang bilang 1. Magpakita ng larawan o tunay na bagay. Bilang 2, magbigay ng pagganyak na tanong. Number 3, sabihin ang pamagat ng kwento, may akda at gumuhit ng kwento. Bilang 4, basahin ang kwento.
At ang panglima, hawakan ng maayos ang aklat. So, ito ang pagkakasunod-sunod na dapat gawin kapag sa pagkukwento. Gawain 2, ito ay tinatawag nating pack or bluff. Sagutin ng pack kung ang pangungusap ay may katotohanan at bluff kung ang pangungusap ay walang katotohanan. Tatawag ako sa inyo ng sasagot. So, bilang 1. Ang BRB4 program ay naglalayon na makabasa ang lahat ng mga bata sa lalawigan ng Rizal. So, ano ang inyong kasagutan? Okay, pack. Tingnan natin kung ito ay wasto. So, tama ang inyong kasagutan. Then, bilang 2. May mga hakbang na dapat sundin sa pagtuturo ng BRB4 module. O, ano ang inyong napiling kasagutan? So, pack. So, tama ang inyong sagot. Bilang 3, ang pagpapakita ng mga larawan at tunay na bagay ay ginagawa sa usapang bulilit. Ano ang inyong kasagutan? So, bluff. Tingnan natin kung wasto ang bluff. So, tama. Then, punta tayo sa bilang 4. Nagbibigay ng mga katanungan matapos gawin ang hamong pambulilit. Ano ang inyong napiling sagot sa bilang 4? So, bluff. Tingnan natin kung wasto ang sagot nyo. So, tama. At ang panghuli ay ang bilang 5. Iba't ibang pangkatang gawain ang gagawin ng mga bata sa gawaing bulilit. Ano ang inyong kasagutan? Pack, tingnan natin. So, tama ang inyong sagot. Batay sa ginawa niyong gawain, naipakita ba ang mga bahagi ng module ng BRB4? Naisakatuparan ba ito? Ngayon ay iisa-isahin natin ang mga bahagi ng module. Kwentong bulilit, usapang bulilit, hamong pangbulilit, gawaing pambulilit, at galing ng bulilit. Ito ay tatalakayin at bibigyan ng mga halimbawa upang lalong maunawaan. Narito ang mga sumusunod na hakbang at bahagi ng module na gagamitin sa pagpapabasa. Sa kwentong bulilit, bilang 1, una, magpapakita ng mga larawan o tunay na bagay na may kaugnayan sa ipapabasa nating kwento. Halimbawa, larawan ng bakuran na may iba't ibang hayop. Magbigay ng mga katanungan kung ano ang nakikita nila sa larawan. Then, bilang 2, maaaring magbigay ng pangganyak na tanong upang lalong mahikayat o maganyak ang mga mag-aaral. Halimbawa, sino sa inyo ang may mga alagang hayop? Ano-ano ang mga hayop na inyong inaalagaan? Bilang 3, matapos magpakita ng mga larawan at makapagbigay ng pangganyak na tanong, maaari ninyong tanungin ang mga bata kung tungkol saan ang kwento na kanilang babasahin.
Halimbawa, batay sa ipinakita kong mga larawan at sa ating pangganyak na tanong, sa inyong palagay, tungkol saan ang kwentong aking babasahin? So sa bahaging ito ay magkakaroon na ng idea ang mga bata dahil dun sa mga larawan na ipinakita ninyo at doon sa inyong pangganyak na tanong na ibinigay. So magbibigay ang mga bata ng iba't ibang mga kasagutan. Bilang 4, bago ipabasa ang kwento, sasabihin muna ang pamagat ng kwento, maaaring sabihin kung sino ang sumulat ng kwento, at kung sino ang gumuhit kung ang ipababasa ay aklat o storybook. Halimbawa, ang kwentong ating babasahin ay may pamagat na Ben and Pat. Ito ay isinulat ni Ginang Catherine Relano. Siya ay isang guro, taga-ritos rin siya sa Rizal na kagaya ninyo. Sa aktwal na pagkukwento, maaari kayong gumamit ng iba't ibang tono, diin, at intonasyon, ekspresyon ng muka, kung masaya o malungkot, galaw ng kamay. Ang mga ito ay magbibigay buhay sa inyong pagkukwento. Sumunod na bahagi ay ang usapang bulilit. Matapos makapagkwento, ito naman ang susunod na gagawin, ang usapang bulilit. Narito ang mga hakbang sa pagsasagawa ng usapang bulilit. Bilang isa, magtatanong sa mga bata tungkol sa kwentong kanilang binasa. Dahil dito natin masusukat kung nauunawaan nila ang kwento na inyong binasa. Narito ang mga halimbawa tungkol saan ang kwentong inyong napakinggan. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ano-ano ang mga hayop na nabanggit sa kwento? Ang una ninyong itatanong ay mga katanungang literal. Makikita sa kwento ang sagot sa mga tanong na ito. Ibigay sa mga bata ang aral na natutunan nila sa kwento. Ano ang masasabi mo kina Ben at Pat? Bakit? Mahalagang maibigay ng mga bata ang values o ang aral sa kwento. Susunod ay ang hamong pambulilit. Sa bahaging ito ng aralin ay babalikan ang kwentong binasa. Dito magsisimula ang pagpapabasa ng salita at parirala. Alalahanin ang mga salita sa pamilyang at, en, at, ot, kasama ang iba pang mga salita. Sa pamilyang at, narito ang mga salita. Bat, cat, pat, hat, mat, pat, rat, sat, bat. So ito ang mga salita sa pamilyang at. Ngayon naman ay ang pamilyang en. Ben, den, hen, men, en, yen. At pamilyang ot, dat, gat, hat, lat, nat, pat, at rat. Ito naman ang iba pang mga salita. Da, and, on, is, in, for, it, has, and this. These, are, was, a, of.
Narito ang kwentong Ben and Pat. Mayroon ditong mga salita na mayroong kulay asul. Ang mga ito ay mga parirala. So, basahin natin ano-anong ang mga parirala. Ben and Pat. On the lot. These are bat, cat, rat, and hen. The bat is in the den. The rat is in the bat. The fat cat is on the mat. Has egg in the pot. Hot day. The lag of 4 men got the egg in the pot. En yen and the fen. This was not. Basahin ang mga pariralang ginamit sa kwento. A hat, a dat, 4 men, has egg. Magpapakita din ang guro ng meta card na may mga salita mula sa kwento. Ipapabasa sa mga bata ang bawat salita. Sasabihin ko ng 2 beses, ah, ah. Then uulitin nyo ng 2 beses, ah, ah. Then next, hat, hat. Uulitin nyo uli ng 2 beses, hat, hat. Ngayon ay pagsasamahin natin ang 2 salita para siya ay maging parirala. Ahat, ahat. Ulitin nyo ng 2 beses, ahat, ahat. Uulitin ang prosesong ito hanggang sa huling parirala. Sa pamamagitan nito ay mas lalo pang mahahasa sa pagbabasa ng mga parirala ang mga bata. Then, ang susunod ay ang gawaing pambulilit. Sa bahaging ito ng aralin, ang guro ay magbibigay ng iba't ibang gawain. Bago isagawa ang pangkatang gawain, pipili na kayo ng leader ng bawat pangkat. Narito ang mga hakbang sa pagsasagawa. Una, ihanda ang mga kinakailangang materyales at activity card. Pangalawa, ipaliwanag na mabuti sa mga bata ang mga panuto at gabayan sila kung kinakailangan. So dito sa bilang 2, kailangan muna natin, dahil maliliit pa itong mga batang ito, kailangan natin na ipaliwanag na mabuti ang mga panuto kung paano nila ito isasagawa. At ang bilang 3, maaari ninyong pangkatin ang mga bata depende sa dami nila. So, bibigyan ng bawat pangkat ng activity card. Pagkatapos nilang maisagawa, ay i-report nila ang kanilang kasagutan. Narito ang mga halimbawa ng mga gawain. Basahin ang bawat salita sa meta card. Pagsamahin, basahin ang grupo ng mga salita upang maging parirala. So, gawaing 2, pumili ng isang salita na nasa ibabaw ng mesa, basahin ito ng malakas at ilagay sa pocket chart pagkatapos. Gawaing 3, pumapat sa isang parirala na nakadikit sa pader. Basahin mo ito hanggang maikot at mabasa mo lahat ang mga pariralang nakadikit. At ang panghuli ay ang galing ng bulilit.
Muling ipabasa ang kwento, Ben and Pat. Ipabasa ang mga parirala sa kwento. Sa bahaging ito ng aralin ay sanay na ang mga bata sa pagbasa dahil paulit-ulit na nilang nabasa ang mga salita at parirala. Mayroon akong gawain dito. Ito ay sequence chart. Ibigay ang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa BRB4 module. So, narito sa ibaba, una, galing ng bulilit, kwentong bulilit, hamong pangbulilit, usapang bulilit, gawaing pambulilit. So, aayusin nyo ang mga ito sa wastong pagkakasunod-sunod. So, alin kaya ang una rito? Alin ang unang hakbang? Then, pangalawang hakbang. O alin naman kaya ang pangatlo, pang-apat, at ang pinakahuli o ang pang-lima? So ngayon, titingnan ko kung tama ang ginawa ninyong pagkakasunod-sunod. So ang una ay ang kwentong bulilit. Sumunod ay ang usapang bulilit, hamong pambulilit, gawaing pambulilit, at galing ng bulilit. So ito ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa BRB4 module. Matapos na mailahad ang mga hakbang sa pagpapabasa, inaasahan na maisasagawa ito ng maayos ng mga volunteer. Laging tandaan na ang mga hakbang sa pagpapabasa ay naaayon sa pagkakasunod-sunod. Kung ang mga nasabing hakbang ay maisasagawa at pagtutuunan ng pansin, darating ang araw na wala ng bata sa Rizal ang hindi nakakabasa. Iiwan ko po sa inyo ang isang kasabihan. Hiwaga ng karunungan matutuklasan kung ang pagbasa ay pahahalagahan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Ginang Dorotea C. Encio ng Nyugan Elementary School, Pililya District.